Inaabangan at pinagkakabalahan ng mga Pilipino ang kaliwat ka ng handaan tuwing panahon po ng pista. Sa gitna ng mga kainan, may mga paraan para di mapanis ang pagkain. Alamin natin yan sa unang balita, special assignment. Ganito ang 6 na taon na nakasanayan ni Christy ang maghanda ng bande-bandehado mga putahe tuwing piyesta sa Obando, Bulacan. 5 days before ng piyesta, nagpapabili na ako ng pagkain. Dahil bukas ang kanilang pintuan sa kahit sinong bisita, sinisiguro nilang meron agad na maihahanda. Pero sa dami ng pagkain, minsan may natitira pa. Kaya naman hanggat maaari, iniiwasan nila itong mapanis. Ilalagay namin sa ref. Then siguro mga abot ng mga 1 day, iinit na lang namin siya para hindi siya masayang. At ang pagkapanis nga ng pagkain, mapapiesta man o hindi, marami umanong rason ayon sa isang nutritionist. At isa na rito dahil nga sa init ng panahon. Sobrang init, grabe yung multiplication ng bacteria. Pangalawa, pwedeng yung improper na paghahanda ng pagkain. Paano ba natin nalalaman yun? Usually yung poor hygiene. So yung mga nagluluto, hindi naghuhugas ng kamay. Another factor, hindi masyadong naluluto yung mga ulam. Ang mga bakterya tulad ng salmonella at E. coli umano ang dahilan ng pagkapanis ng pagkain na nabubuo sa mga karne ng baka at manok. At kung di sinasadyang makakain daw ng panis, malaki ang epekto nito sa kalusugan. Pwedeng magkaroon ka ng diarrhea, pagsusuka, dehydration. So very dangerous ito, di ba? Kaya naman para umano makaiwas sa pagkapanis ng pagkain, mainam na sundin ang 4-hour rule. Ibig sabihin, kainin ang lutong pagkain sa pagitan ng 4 na oras. Baging malinis din sa katawan sa pagluluto, siguraduhin hindi undercook ang pagkain niluluto at kung ilalagay sa refrigerator ang pagkain, 2 beses lang ito pwedeng initin.